Good morning mga boss. Andito tayo ngayon sa palayan ni Kuya Ed dito sa may Concepcion Grande. So, binisita natin si Kuya Ed sa araw na ito para malaman natin kung ano kanyang mga ginagawa. So, nakita nyo yun mga boss. So, nasa panahon na siya pala ng pagdalag master. So, ayan si Kuya Ed yan. So, hingin natin siya ng mga kung ano man ang mga bagay-bagay tungkol sa pagsasaka. Ating kapanayamin si Kuya Ed. Let's go! Ano sabihin? Ano? Meron ko muna oy. Kapag yan, dalnak na ba? Ayo, sito mga nalapang doon. Lataw. Mauragon to. Iyo, dahil naman nagkakasin maabuna. Ang problema lang ka to, talang labog ka. So, sa mga oras na to boss, in-explain ni Kuya Ed na yung isang part ng kanyang palayan ay sobrang lalim na ng nung putik kasi sa tagal ng panahon pala na hindi niya sinakaya yung kanyang palayan. So tapos ng mga kalabaw. So yun, mas malalim na yung putik yun. Kaya nahirapan daw siyang i-landmaster yung yung part na yun. So sa tulong daw ng kanyang mga anak, tinulungan siya, inihila yung landmaster yan katulad ng nasa video na nakita nyo. Yung landmaster ay hinihila ng dalawang anak niya para maka-abante at makaahon dun sa lupa, dun sa palayan na sinasaka nila. Tapos pinag-usapan namin kung ano mga plano niya dito sa pagsasaka, kung paano niya umpisahan. Di ba? Sabog kita. Sabog kita? Sabog. Ito, solo ka man lang Oo. Saka, ang paratarok, ang 14 naghahapon nigdiyo. Kung sabog, sarong aldaw ko lang dahil. Sarong aldaw na yung sinasabog ko. Dahil man na Dahil, kinakanalan man niya. Dahil pag-abot sa itong gamgam. Iyo, mabantay ko kaya. Pagkasabog, mabantay ko nga sarong simana. Sa kung may magkampatubig, malugit ang paro, tutumba. Pero kung itong mga 10 dias na kakamapatubig, pusog ang pung kaya. Kasi itong daga, medyo nagtagas-tagas na. Sabay na ang spray mo sa coal sa kasadoot bago maglaag ning Inot ang sa kuyan, ang sa kuhol. Masabog akong inot pagkatapos iyan bani iyan sa sabog kong paroy, halo ang kuyan. Kaso itong mga pag mabigla kang uran, mabiglang rulas ang nakalbong na kuhol. Nakakaputol pa na, iyan pag na kuyanan yan ubos, yan yung baludbog kang yung ubos kang pare na yung pinakatang kang pinuputol. Ngayon kulang ang gadaan. Di pirang aldaw po si inabot kita pag Kuya, bali. Pagpalapa. Bali, kuya, kapag iniyo, alas karang simana na Abot ng bali 15, 15. 15. Tama yan. Kuya, makalawas na kita sa maaging mga raw ng siyong naabot Disyembre. Anong makakaano? Makalampas na kita, mabusok ang paroy. Kuya na, lampas ng Disyembre. Ito po, magayan. Kuya niya na, ang banik ko dyan, itong 216, saka RC18. Ang RC18, tulong bulan niya may panga. Ang kuya, nagaro, 110 dias man ang 216. Kakalis na kita sa kuya, naroon siya, ang takot ng nagbubusok ang paroy mo. Sa bagyo? So tinanong ko siya dito mga boss kung ano ang plano niya nga. So pinaliwanag niya na mag-umpisa siya magtanim after mga November 15 na kasi inaantay niyang bulok yung mga damo na sobrang tataas na diyan sa sakahan niya. And yun na nga, mag-isa lang siyang gumagawa at katulong niya yung kanyang dalawang anak na lalaki. So, kaya medyo hirap daw siya. So, at saka pinaliwanag din niya na baka daw ngayong December, baka dumating yung panahon ng bagyo kaya tinatansya din niya kung na dapat hindi abutin ng bagyo yung palay na itatanim niya. Kung ko naman yan, tira ng laboy, may matambong loob. Pero di pa naagi yan, Iyon na. Ay, naagi yan eh. Iyon na yan, lang kao maghidot kasi.
So si Kuya Ed nga pala mga boss ay isang solo parent at yung tatlong anak niya nasa kanya. Wala nang asawa kasi yung asawa niya ay meron na ding kinakasamang iba. So kaya talagang tinataguyod niya yung kanyang tatlong anak sa pamamagitan ng pagkipagsaka o magsaka. Sa ngayon napuntahan ko siya dito kasi nasabi niya na itong sinasaka niya ay talagang siya lang mismong sasaka at wala siyang mapagkunan. So kaya nga tiningnan natin kung ano talaga yung ginagawa niya. So at yung dalawang anak niya mga boss nag-aaral pa elementary, pero yung dalawang yun ay ang isa doon ay overage na sa elementary. So kaya nga ganun na lang ang pagsisikap ni Kuya Ed na at least magkaroon siya ng income sa pamamagitan ng kanyang pagkikipagsaka sa iba. At ayun, kasama yung dalawang anak niya na nagtatrabaho para magsaka. So kaya nga daw sabi niya minsan nakakapag-absent yung dalawang anak niya para tumulong sa kanya. So ganun kahirap yung ganitong isang magsasaka na may sariling sakahan pero hindi niya magawa kasi walang source na mapag-umpisan kasi dumaan nga yung pandemic. So yun ang explanation niya kanina sa this litros. Mga 500. Di ka naman ba naglampas pero si paglasto dyan kasarong alda pero tigdiyo 60 na binta ka to si 60. Doring kumabakal. Sa aga kung makina kami makapos na to tayo may karga pa yun ay di kalugod magdumang kasarong yan iyo tama man akong makondra ay kung pa meron kang gilid na yan nalilikawan pero maurag po ko taglig diyo ito naman kuhanit mo ng kamote sa mga sili igwa ko dumaning pantanom na okra ay iyo mga okra magandang di pang okra opo iyo linigan mo po tirahan tagdi ito ang upong sarali so mga arok lang kanyo iyo ito ang sarali iyo ito ang barakalo oo magayon ito sa kadayman pati ito kamang lang talaga po sa daga kalabasa igwa ko iyo. So sa part na to mga boss ay nakita ko na mas maraming space na pwedeng mapagtaniman. So nag-offer ako sa kanya na taniman itong mga available na space kasi meron akong mga seeds na galing sa sa DA na nahingi ko. So ayun, sabi ko sa kanya linisan niya yung palibot kasi para pwedeng mapakinabangan yung lupa at makapagtanim ng mga vegetable plants. So yun. So nag-agree naman si Kuya Ed para sabi ko linisan niya yung palibot na yan. Kasi sayang yung space na pwede nilang mapagkapanan ng pagbuhay kagaya ng yung mga gulay nga. So pwedeng gulayin nila, maging ulam na lang at saka pwede nilang ibenta kapag meron ng mga gulay talaga sila nandyan. Kasi napakalawak talaga mga boss yung lupa, hindi lang na ma-maximize gamitin kasi wala ngang source yan si Kuya Ed. So yan na si Edison ayos na si Erickson na lang ang medyo maluyo kasi pag trabaho ng araw si Bunso si Bunso yan pa banil pa mag-hiro mataba okay lang yan hindi mo kayo niyo lagang tariling ang gulayon. Gulayon. Tinda sa darang sa simple. Dahil tamang kaya yun ang kalitis. Oo. At sigwa ka ning pang support. Yeah, parang pang maintenance di. Dahil nanagad may trabaho sa luwa. Oo. Ililibot mo lang yan dyan Aluyo na rin kuya. Bago magpandemya. Igwa ko ng pinsan na may mga Iyo. may mga pantanom. Ay, bakong pantanom, may mga seeds. Ragling. Tama yan, mo po.
O ano yun? Para tano man ako. Not pero si Ma'am. Ano ni? Malilig na ni. Pamana ni panugangan. Kaya, parmi ka maning daraya sa auto. Mugang gibong ano kaya, partido ko riyan. Arin. Partido yan. Hindi ko pa alam. Iriga ni Hali. Ayo irigai. Bukan tiko ang purma. Tiko. Ayos. Di mga November, banat na kita. Kasi no pa, madali yung sanubagang. Ayun nga ni. Madali yung sanubagang oras ko. Makita mi sa diri kang Landmaster ano? At kuya na yan, itong tirang binakal ko na yan. Tapos araw ka nalapa na, bore na susuya ko. Sinapad yung sura, bakal bago. Tracer, kung di tracer yung baguhan naman. Baka sa masurunod na maka. Kapag ako nakakubay sa kuya, senyor. Ay, Malalansam daya, lagi kasi akong bagong tracer. ano baga may iguana talaga sa senyor? Karopera to. Patuloy pa lang ang report ko. Day ka pa kabali sa ano? Hindi pa ako nag-pipi out. Resermano yun ah. Dali na yan. Kasi siya marami kasi pag kubra niya baga, bigla, 9 mil. Sa iba, abot 12. Ini, tanggalan mo na ni. Yun, tapos ang kalamutan, lindong. Oo, kasi pag nagtanong kita, may lindong yan. Pag tiprak, ang dahon, nagpaparali digyo. Eh, yung gayo, Tarok. Ini ah, maski ini, babarawasan ko man eh. buwasan mo nita, ang ano, Lindong. ang paroy takayaan. Baka masyadong ano, Kaya, maniwang, malabyat. oo, apektado yan. Maski yan, ito man oh, Yun itong babarawasan dito. babawasan mo po talaga yan. Pangdaratan. Pangkat panggatong. Kada pa talagang tirik na tirik sa saldang. Iya. Isip po kaibahan mo dyan. Ayo. Tama yun. Sulo ko muna. Pabayaan ko yan. Tuka-tuka. Tarin. May sarong ang sipidara dyan. May sipon nga. Yato dyan. Kung kamot ka na pagdinigan ko pa. Sige man ang tuka ng mga lagay na. Manok. Iyo. Karan daw. Pag may spila sira. Sulo man lang ko nagdi. Iyon na palang talaga ni. Yun na eh. Saringsin na pala. Itong sipon pa na dahil panalanog kan padli. Iyo. Nagbuyog-buyog yan. Tubig yan. Laboy na yan. Gusto sabihin, ano? Raram ng ano. Kararang mandalnak. Durugli na. So, papunta na kami mga boss doon sa kanyang bahay. So, umikot lang kami dito sa kanyang sakahan. So, bisitahin natin yung kanyang bahay na sinasabi ni Kuya Ed na medyo hindi kaaya-ayang tirahan kasi yun lang nga, wala silang magandang hindi komportabling bahay ang meron sa kanila. So titingnan natin, bisitahin natin yung saglit para makita natin. So yun muna sa ngayon mga boss. Sa next video papakita ko sa inyo yung bahay ni Kuya Ed. So kung babish mo